Magandang buhay! Halina't matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Simulan na natin! GMRC Grade 3, Term 1, Week 1, Day 1. Sariling hilig at kakayahan. Mga layunin. Una, nakakikilala ng sariling hilig at kakayahan. Pangalawa, natutukoy na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Pagmasdang mabuti ang mga larawan. Pumili ng isang larawan na iyong hilig o madalas na ginagawa. Idikit ito sa chart. Chart ng hilig at kakayahan. Sino-sino sa inyo ang mahilig tumugtog ng instrumentong pangmusika? Mahilig umawit? Mahilig sumayaw? Mahilig gumuhit, mahilig magpinta, mahilig magbasa. Magkakatulad ba kayo ng hilig? Bakit? Ngayon ay ating pag-uusapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. Hilig. Gusto at karaniwang ginagawa pagkatapos mag-aral at tumulong sa gawaing bahay. Kakayahan. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na maaaring matutuhan gaya ng paglangoy, pagluluto, pagpipinta, pagkukwenta, pag-iipon ng mga selyo o mga laruan tulad ng robot o manika, at paglalaro ng chess, bola at iba pa. Linangin, pagyamanin o paunlarin. Nakasalamuha, nakasama. Balikan natin ang chart ng inyong mga hilig at kakayahan. Sagutin ang mga tanong. A. Ano-ano ang inyong hilig at kakayahan? B. Bakit kaya iba-iba ang hilig at kakayahan ng bawat isa? Ang hilig at kakayahan ay bigay ng Diyos. Ito ay pambihirang biyaya na likas sa isang tao, gaya ng pag-awit, pagsayaw, pagtula, pagguhit, pagpipinta o pagtugtog ng instrumentong pangmusika. Nagkakaiba-iba ang hilig at kakayahan dahil iba-iba ang pamilya na ating pinagmulan at kapaligirang kinalakihan. Ang impluwensya ng mga magulang, kapatid, kaibigan o ibang nakasalamuhang tao ay isa rin sa dahilan kung bakit iba-iba ang hilig at kakayahan ng mga tao. Ang ating mga hilig at kakayahan ay dapat nating gamitin ng wasto, ibahagi sa iba ang talentong kaloob ng Diyos. Isa itong paraan para magkaroon tayo ng tiwala sa sarili. Ang pagbabahagi ng kakayahan o hilig ay paraan din ng paglinang dito. Awitin ninyo ang Tayo ay May Kakayahan. Narito ang liriko. Tayo ay may kakayahan, kakayahan na taglay, na taglay. Tayo ay may kakayahan, na bigay ng Diyos sa atin. Tayo ay may kakayahan, kakayahan. Tayo na at ipakita natin, halina tayo ay umawit. Umawit halina, tayo ay umawit. Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa awit. 1. Tungkol saan ang awit? Sagot, ang awit ay tungkol sa mga kakayahang taglay natin na bigay ng Diyos. 2. Ano-ano ang kakayahang binanggit sa awit?
Sagot, binanggit sa awit ang kakayahan na taglay ng bawat isa at paggamit nito para ipakita at ipagdiwang. 3. Ikaw, ano ang iyong kakayahan? Sagot, ibahagi ang iyong sagot sa klase. Gawain bilang isa, graphic organizer. Isulat ang iyong pangalan sa gitnang bilog ng graphic organizer. Sa mga bilog naman sa paligid ay isulat ang iyong hilig o kakayahan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mga tanong. 1. Dapat mo bang malaman ang kakayahan na kaloob sa iyo ng Diyos? Halimbawang sagot, oo, mahalagang malaman ang kakayahan na kaloob sa atin ng Diyos para ito ay magamit natin sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. 2. Ano ang pagpapahalagang napauunlad mo sa pag-alam ng iyong kakayahan o hilig? Halimbawang sagot, napauunlad ko ang tiwala sa sarili at ang pagiging masipag kapag alam ko ang aking kakayahan o hilig. Mahalagang malaman natin ang ating hilig at kakayahan dahil ito ang tumutulong sa atin na mas makilala ang ating sarili. Kapag alam natin kung saan tayo magaling at kung ano ang gusto natin, mas nagkakaroon tayo ng tiwala sa ating sarili. Dahil dito, mas nagiging masaya tayong matuto at gumawa ng mga gawain sa paaralan. Gawain bilang 2, survey ng hilig o kakayahan. Isulat ang iyong pangalan, kapanganakan, tirahan, kasarian, baitang at pangkat. Isulat sa inyong sagutang papel o kwaderno ang check kung ito ay iyong hilig o kakayahan at X kung hindi. 1. Pagsayaw. 2. Pagtugtog ng instrumento na pangmusika. 3. Pagbilang. 4. Pag-awit. 5. Pagguhit. 6. Pag-arte. 7. Pagtula. 8. Pagpipinta. 9. Pagkukwento. Ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang bata ng may tiwala sa sarili. Panuto, iguhit sa kwaderno ang iyong taglay na hilig o kakayahan. Sa ilalim nito ay kopyahin ang nasa kahon sa ibaba. Punan ang mga patlang upang mabuo ang mga pangungusap. Ako si Patlang. Ang aking hilig o kakayahan ay patlang. GMRC Grade 3, Term 1, Week 1, Day 2, Sariling Hilig at Kakayahan. Mga layunin. Una, naiisa-isa ang sariling hilig at kakayahan. Pangalawa, naiuugnay na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Awitin muli ang tayo ay may kakayahan. Tayo ay may kakayahan. Kakayahan na taglay. Na taglay. Tayo ay may kakayahan na bigay ng Diyos sa atin. Tayo ay may kakayahan. Kakayahan. Tayo na at ipakita natin. Halina, tayo ay umawit. Umawit, halina. Tayo ay umawit. Batay sa ating napag-usapan kahapon, ano ang ibig sabihin ng kakayahan? Ang kakayahan ay ang galing o husay na kaya mong gawin. Ito ay maaaring likas sa iyo o natutunan mo sa paaralan, bahay o sa karanasan. Halimbawa ng kakayahan, marunong akong gumuhit. Marunong akong sumayaw. Marunong akong magbasa. Marunong akong tumulong sa gawaing bahay.
Ngayon ay ating pag-uusapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. Sagutin ang mga tanong. 1. Ano ang mga hilig at kakayahan na nasa chart? Chart ng hilig at kakayahan. Pagtugtog, pag-awit, pagsayaw, pagguhit o pagpinta, pagbabasa. 2. Ano ang pagkakaiba ng talento, hilig at kakayahan? Ang talento ay pambihirang biyaya mula sa Diyos. Ito ay likas sa isang tao, gaya ng pag-awit, pagsayaw, pagtula, pagguhit at marami pang iba. Halimbawa, magaling kumanta kahit bata pa. 3. Ano ang pagkakaiba ng talento, hilig at kakayahan? Ang hilig ay ang gusto at karaniwang ginagawa pagkatapos mag-aral at tumulong sa gawaing bahay. Halimbawa, mahilig magbasa ng mga kwento. Kakayahan. Ang kakayahan naman ay tumutukoy sa mga bagay na maaaring matutuhan gaya ng paglangoy, pagpipinta, pagkukwenta, pag-iipon ng mga laruan, paglalaro ng mga sports at iba pa. Halimbawa, marunong magbilang o magsulat. Mainam na malinang ang talento at hilig o kakayahan. Ito ay nakatutulong upang magkaroon ng maayos na tiwala sa sarili ang isang tao. Gawain bilang 1, pagbasa at pag-unawa sa tula. Basahin ang tula. Sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Maghanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa klase. Iba-ibang kakayahan. Iba-iba ang kakayahan ng bawat tao sa lipunan. May mahusay sa pagpipinta, ang iba ay sa pagkukwenta. May mahusay sa paghahalaman, ang iba'y sa hayop na inaalagaan, basta ang laging tandaan, paunlarin anumang kakayahan, upang maibahagi sa tanan, sa tahanan man o pamayanan. Mga tanong at gabay na sagot. 1. Ano ang pamagat ng tula? Sagot, iba-ibang kakayahan. 2. Ano-anong kakayahan ang binanggit sa tula? Sagot, pagpipinta, pagkukwenta, paghahalaman, pag-aalaga ng hayop. 3. Ano ang dapat gawin sa kakayahan ayon sa tula? Sagot, paunlarin ang kakayahan upang maibahagi sa tahanan o pamayanan. 4. Ikaw, paano mo ibinabahagi ang iyong kakayahan? Sagot, tinutulungan ko si nanay sa pagluluto. Gumuguhit ako para sa aming proyekto. Binabasa ko ng malakas ang kwento para sa aking mga kapatid. Matutukoy na mahalaga ang sariling hilig at kakayahan kapag nakikita ng mag-aaral na ito'y nakatutulong sa kanyang pagkatuto. Halimbawa, kung mahilig siya sa pagguhit at ito'y ginagamit sa mga gawain sa klase, mas nagiging tiwala siya sa sarili at mas naiintindihan ang aralin. Gawin ang mga sumusunod. 1. Magtala ng 3 kakayahan. 2. Maghanap ng kapareha. 3. Kung may kapareha na, ay basahin ang iyong sinulat at ibahagi kung paano nakatutulong sa iyo ang iyong kakayahan. 4. Pagkatapos ay ang kapareha naman ang bigyang pagkakataon para magbahagi. Ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Isulat sa iyong kwaderno ang letrang J kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tiwala sa sarili at letrang L kung hindi. 1. Si Maria ay batang nasa 3 baitang.
Mahusay siya sa paghahalaman. Ibinahagi niya ang kanyang kakayahan sa paghahalaman sa kanyang mga kaklase. Dahil dito, siya ay pinarangalan ng kanilang punong guro. Sagot, J. 2. Mahusay sa matematika si Arnel. Tinulungan niya ang kanyang kaklase na hirap unawain ang aralin nila. Sagot, J. 3. Mahilig mangolekta ng selyo si Ramon. Maingat niya itong idinidikit isa-isa sa malinis na papel at nilalagyan ng plastik. Hindi niya ito ipinakikita sa mga nais matutuhan ang wastong paraan ng pangongolekta ng mga selyo. Sagot, K. 4. Mahilig magluto si Karen. Ugali niyang tumulong sa kanyang nanay sa paghahanda ng kanyang iluluto. Sagot, J. 5. Si Rico ay isang batang nasa ikatlong baitang. Mahusay siyang lumangoy at mahilig siyang sumali sa mga kompetisyon. Ibinabahagi niya ang mga premyo niyang natatanggap sa mga kapuspalad. Sagot, J.